mabilis sa pag-unlad ng mundo ngayon, may isang bagay na dapat nating patuloy na pinaghahawak. Ito ay ang ating sariling wika. Sabi nga, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya ngayon, nais kong ibahagi ang isang munting karanasan ko bilang mag-aaral na nagsilbing guro sa loob mismo ng aming tahanan. Bunso, handa ka na ba? Maaari na ba tayong magsimula? Opo, ate. Ngayon ay pag-aaralan natin ang ilang salitang madalas hindi gaano mong nahahagilan. Gagawa tayo ng pangungusap, magsasalin ng mga salita, at magbabasa ng isang maikling talata. Ate, medyo kinakabahan po ako. Naunawaan ko, kaya narito ako upang tulungan ka. Magsisimula tayo sa pagbabasa ng salita. Basahin mo ito. Pagpapahalaga. Tama! Ang pagpapahalaga ay pagbibigay importansya. Ngayon, gamitin mo ito sa isang pangungusap. Aha! Alam ko na. Dapat magkakaroon tayo ng pagpapahalaga sa mga taong tumutulong sa atin. Magaling! Ngayon naman, subukan nating magsalin ng salita. May sasabihin akong mga salita na mula sa Ingles at ibigay mo ang katumbas nito sa Filipino. Una, environment. Kapaligiran. Tama! Pangalawa, knowledge. Kaalaman. Mahusay. Huli ay tradisyon. Tradisyon. Napakagaling! Malaki na nga ang iyong ipinagbago. Ngayon naman ay basahin mo ang maikling talata na ito. Si Lyra ay masayang naglalakad papunta sa paaralan. Hawak niya ang mga pangarap at ninais na matuto. Sa bawat hakbang, daman niya ang simoy ng hangin at ang pag-asa ng panibagong umaga. Magaling! Dahan-dahan ngunit malinaw ang iyong pagbigkas. Maraming salamat po, ate. Mas magiging madali na po sa akin ang wikang Pilipino kaysa dati. At doon lang nagtatapos ang ating aralin. Sa susunod na tagpo, may ibibigay akong pasulit sa iyo. Okay po, ate. Asahan ko yan. Sa bawat salita ang aming binibigkas at binabasa, natuklasan namin ang tunay na yaman ng wikang Filipino. Patuloy namin itong mamahalin at iingatan ang ating sariling wika. Ako nga po pala si Angel Midi Quizon at dito lang po nagtatapos ang aking kwento.